Good day mga ka-sports natin dyan. Queen of Swag, Abby Maranyo, hindi umubra sa Petrogas Angels. Matatandaan nga natin ng preliminaries ay kung saan pinataob nga nila sa 5th set ang Petrogas Angels. Ngunit sinabi ko na nga noon sa inyo na nakachamba lang ang Cherry Tigo dahil nga medyo kinakapa pa rin ni Brock Van Sickle ang tapang nga ng Cherry. At nang nakita nga nila na talagang maangas nga ang Cherry Tigo at napatikulog nga sila sa loob lamang ng 5th set, dito na talaga itong si Brock Van Sickle nakasimangot ang muka na kung titingnan talaga natin parang hinihintay talaga nila sa semifinals na magtapat sila ng Cherry Tigo. At eto na nga ang ating hula at sinabi ko nga sa inyo sa aking mga vlog na ang prediction ko 3 to 4 set lamang ay mapapataob nga ang Cherry Tigo ng Angels at nangyari nga ito. Ngayon, ano-ano ngayon ang mga naging dahilan kung bakit nga natalo ang Cherry Tigo ng Angels at hindi sila nakaporma? Bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Petrogas Angels pinataob ang Cherry Tigo sa score na 21 at 25, 15, 25 at 16, 25. Bagamat nanalo naman ang Cherry sa unang set ng 25 at 20. Pero kung titingnan nga natin ang mga scores ay talagang kitang-kita natin na sobrang nagkulang talaga dito ang kupunan nga ni Ea Laure dahil nga sa third set ay 15 lang sila at sa 4th set ay 16 lang ang kanilang score. So ibig sabihin malaki talaga ang pagkukulang nga ng Cherry Tigo. Sa anong bagay nga nagkulang ang Cherry Tigo? Bakit mabilisan silang pinatiklop ng Petrogas Angels? Number 1, MJ Phillips. Isa nga sa mga hindi napaghandaan ang Cherry Tigo, ang galawan nga sa loob ng court ni Phillips. Nag-iba talaga ang naging sistema nga ng Petrogas Angels nang ipinasok na si MJ Phillips sa loob ng court at napagana talaga ni Janelle Cheng ang kanyang mga middle blocker spikers. Pinahirapan nga sila ni Remy Palma at ni MJ Phillips dahil mas matinik naman talaga to sa mga middle blocker nga ng Cherry Tigo. Noong ko pa sinabi sa inyo sa aking prediction na kapag pinasok nga si MJ Phillips ay papataobin talaga ang Cherry Tigo sa loob lamang ng 3 to 4 set. At eto nga, si MJ Phillips nga ang isa sa mga nagpakitang gilas nga ng time na yan at hindi nga ito mahuli-huli ng mga middle blocker nga ng Cherry Tigo. Kita naman natin na mataas talaga ang porsyento ni Phillips kung kaya nga mabilisan silang napatiklop at kitang-kita naman natin ang score nga nila 3rd set, 4th set ay sobrang baba. Isa yan sa mga hindi talaga napaghandaan ng Cherry, ang MJ Phillips attacker. Alam naman natin kung si MJ Phillips magaling to sa blocking at magaling nga to sa kanyang mga quick attack. Isa pa sa mga nakikita natin dahilan kung bakit nga natalo sila ng Angels, ang Laure sister at ang ating Ara Galang. Okay, magaling naman talaga ang dalawang ito pagdating nga sa larangan ng volleyball, ang magkapatid na Laure. At syempre si Ara Galang ay may MVP award na yan at superstar din yan maituturing natin dahil nga sa kasaysayan sa pro ay sobrang dami niya na rin napatunayan sa PSL man at sa collegiate time niya sa UAAP ay sobrang namayagpag nga ang karera ni Ara Galang. At ang Laure sister naman ay noon pa ay bumubuhat na rin ng team hanggang sa ngayon. Pero nga ng time na nakasalpukan nila ang Petrogas Angels, hindi talaga sila umubra sapagkat ang kanilang mga spike ay hindi masyado makalusot dahil sobrang abang na abang nga sila ng mga middle blocker ng Angels. Alam naman natin si Remy Palma at si MJ Phillips ay isa sa mga masasabi natin na magagaling rin at veterana na dito nga sa Angels. Kung kaya talagang mahihirapan talaga si Ea Laure at si EJ Laure, lalo wala nga sila masyadong katulong at wala nga ang ating Maylin pa at sila nga ang nakikita kong mga dahilan kung bakit sila natalo. Syempre alam naman natin na kung meron nga silang Maylin pa at ay malaki nga ang maitutulong nito. Masyado kasing naging kumpiyansa ang mga players nga ng Cherry Tigo pagkatapos nilang matalo nga sa
elimination round ang nasabi nating Angels. Hindi nila alam na meron pang mga alas ang Petrogas, lalo na pag sa semifinals ay talagang mas nag-level up kasi ang mga players nga ng Angels, kung kaya ito ang hindi napaghandaan ng Cherry Tigo. Lalo nga wala si Maylin Paat, sana meron sa kanilang nag-level up nga na players, pero wala talagang kinulang sila. Hindi gaya sa Choco Mucho, level up na ngayon ang galing ni Honey Royce Tobino, pero nga dito sa Cherry mukhang wala nga akong nahiling na talagang nag-level up ang galing ng time na kalaban nila ang Angels. Isa pa sa nakikita kong dahilan ay sobrang dami rin kasing error ng mga players nga ng Cherry Tigo. Yan nga sila talaga kinulang, sobra talagang mga error nila ay halos ipinamimigay nga nila ang score sa kalaban, at ang kanilang depensa at opensa ay mahina rin, lalo na nga ang kanilang libero mukhang hindi maganda nga ang galawan nga kahapon. Gayunpaman, alam naman natin na kulang nga sa players ang Cherry Tigo. Diba sinabi ko nga sa inyo na dihado nga ang laban ngayon ng Cherry kumpara nga sa Petrogas na kumpleto nga sila, at higit sa lahat may MJ Phillips at may Brock Van Sickle pa. Pero syempre alam natin na babawi ang Cherry Tigo sa mga susunod na laban. Titingnan natin kung uubra nga ba ang Cherry sa Choco Mucho at sa Creamline. Dahil nga alam natin noon ay tinalo nila ang Creamline sa loob lamang ng 3 set. Ngayon kaya ay makabawi naman ang Creamline. Iyan nga ang ating pakakaabangan. Basta abang-abang lang kayo dyan sapagkat mag-a-update tayo ng mabilisan nga sa kanilang laban sa semifinals at syempre pati na rin sa kanilang finale. Mas maganda yan at mas mainit dahil nga alam natin na titindi pa ang labanan nga pagdating sa PVL All Filipino Conference. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball, at para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.